Eto pag-usapan natin 'to mga tol, mula kay Maharlika TV, okey? Hindi Maharlika Boljak mga tol, Maharlika TV 'to. US Air Force may matinding gagawin sa China. Well, yun lang ang title na hindi pa natin alam kung ano ang nilalaman nitong videong 'to. Pero tingnan natin mga tol, panoorin natin 'to. Pero bago natin 'to simulan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV, 'no? Mga kapatid, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell, ang like button mga kapatid, no? At yun, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Simula nang malagay sa pwesto ang Pangulo ng China na si Xi Jinping, Yeah. talagang pinagsikapan itong magkaroon ng isang malaki at makapangyarihang puwersang militar ang China. Yeah. Ngunit bagaman sinasabing nakamit na nila ito, pero ang problema hindi pa rin talaga nila kayang makipagkompetensya sa Amerika, lalo na sa US Air Force. Totoo. Kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Amerika, ang US Air Force ang isa sa mga tinik sa lalamunan ng Chinese military sa maraming mga aspeto. Isa na rito ang pagkakaroon ng US ng mga dekalidad na mga eroplano at highly trained na mga piloto. Pero bakit Hindi lang highly trained mga tol, kasi highly trained din naman yung mga nasa China, PLA nila. Madala sila sa training. Pero iba pa rin kasi yung training sa actual combat. Diyan din nananaig mga tol ang ating mga kasundaluhan mga tol. Kasi hindi lang tayo basta-basta sa training lang. At saka isa pa, tingnan nyo yung mga kagamitan ng mga kasundaluhan natin mga tol, sa pakikipaglaban ng mahabang panahon mga tol. Dito internal problem natin dito sa Pilipinas, 'di ba? May mga nakakalaban silang rebelde, terorista. Biruin mo nagagawang lumaban ng ating mga sundalo gamit yung mga hindi ganun kamodernong kagamitan. Pero tingnan mo, nagagawa nilang nagagawa nilang diskartehan, nagagawa nilang palaguin pa yung kanilang puwersa sa pamamagitan ng mga ganun. So dito mo makikita talaga kung anong husay ng mga sundalong Pilipino. At pagdating naman dito, kumpara mo naman yung China Force sa US Force mga kapatid. Alam naman din natin ng US Force. Kahit na walang gera doon mismo sa bansa nila kung saan-saan nakikisali itong mga 'to, 'di ba? Ang tagal ng mga 'yan na nakikisali sa kung kanino-kanino may mga problemang bansa kasi nga tinutulungan nila, nagpapadala sila ng mga sundalo. So talagang subok, 'di ba, sa aktuwal na labanan yung kanilang mga piloto, yung kanilang mga kasundaluhan. Unlike dito sa China mga tol, makikita mo puro puro simulation lang yan, puro war games lang mga alam ng mga 'yan. 'Di ba? Tuloy natin. nga ba dapat mabahala ang China? Gayong napakarami rin naman nilang advanced na mga fighter jet at mga pilot. Welcome sa Maharlika TV. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung bakit kinakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang China mga kapatid ay mayroong hindi biro na puwersang militar. Katunayan, ang bansang ito ang pangalawa sa mayroong pinakamalaking gastos pagdating sa pagpapalakas ng military. Maliban dyan, Lagi natin tatandaan mga tol, ang puwersa ng Russia ay isa rin sa mga pinakamalakas sa buong mundo mga tol. Isa rin yan. 'Di ba? Sinugod nila ang Ukraine, 2 taon makalipas nun mga tol, nauubusan na sila. Nauubusan na sila ng puwersa mga tol, nauubusan na sila. 'Di ba binigyan natin 'yun ng reaction video. Mula rin 'yun kay Maharlika TV, nauubusan na sila ng bakal. Y na Natatalo na sila mga tol dahil nga sa puwersang Amerikano, puwersang Western na tumutulong dito sa Ukraine mga tol. Sa tingin mo hindi mangyayari sa China 'yon kapag nagtapang-tapangan sila, 'di ba? Siyempre magpapadala rin ng suporta ang US, halimbawa sa Taiwan o kaya sa Pilipinas. Baka makaranas pa sila na na sanctions din, o 'di ba? Gayong naghihirap din ang bansa nila mga tol, lugmok din ang ekonomiya nila. Plus yung sunod-sunod na kalamidad na nangyayari sa kanila. Paano nila paano nila pakakainin yung mga kasundaluhan nila mga tol? 'Di ba? Tapos puro China made pa 'tong mga gamit nila, o yan dadaling masira niyan.
taon pinapatindi rin ng China ang kanilang nuclear capability. Ngunit pagdating sa lakas ng himpapawid kahit anong gawin ng mga Chino, paniguradong wawalisin lang sila sa Air Force ng mga Amerikano. Unang-una mga kapatid, bagaman maraming eroplanong pandigma at mga piloto ang China, pero ang katotohanan wala raw sila sa kalingkingan ng airborne capabilities ng US. Ayon sa ulat ng Global Firepower, ang Amerika ay mayroong mahigit 660,000 na mga Air Force personnel at syempre hindi lahat ng mga taong ito ay mga piloto. Walang kakayahan ng US na magpadala ng kalahating milyong malakas na armada ng mga eroplano sa direksyon ng China. Ngunit mayroon itong malawak na infrastruktura ng mga piloto at support crew na maaring mag-coordinate ng napakalaking opensiba na magdudulot ng malalaking problema para sa Beijing. Hindi naman talaga sa sinasabing mahina ang Air Force ng China. Katunayan, ang People's Liberation Army Air Force ay mayroong humigit kumulang 400,000 na mga miyembro. Mas kaunti nga lang ito sa 660,000 na miyembro ng US Air Force. Ngayon mga kapatid, upang masabi natin na talagang malakas ang isang puwersa ng Air Force, hindi lang sa dami ng mga tauhan tayo magbabase kundi sa mismong quality ng kanilang mga equipment. Tama. At dyan nangunguna ang Amerika. Ang US mga kapatid ay mayroong 13,300 total stock na mga aircraft at sinasabing 9,975 sa mga ito ay handa na sa kahit anong labanan. Samantalang ang fleet ng China ay mayroon lamang 3,166 na mga eroplano. Nangangahulugan lang ito na ang US Air Force ay mayroong mga aircraft na humigit kumulang 4 na beses ang bilang kumpara sa China. At idagdag natin yung kasanayan at experience mga tol. Kasi isang napakalaking factor mga tol ang experience ha. Hindi mo pwedeng sabihin, meron akong ganitong kalaking puwersa. Tanong, may experience ba kayo? Di ba? Kailangan ng experience mga tol kasi hindi mananalo, tatandaan natin mga tol sa reality ng buhay, hindi mananalo yung honor na bagong graduate doon sa may experience na. Iba pa rin ang experience mga tol. Ang Air Force ng China ay nakatuon sa pagpaparami ng kanilang mga fighter jet kung saan mayroon na itong 1,199 na mga fighter. Ngunit bagaman nakakabilib na ang bilang na iyon, paniguradong mangliliit pa rin sila sa US Air Force na mayroong 1,914 na mga matitinding fighter. Kabilang ang mga tinatawag na more versatile fleet ng fighter jet na mayroong malulupit na dogfighting capabilities. Diba? Ayon sa mga report, ang US ay mayroong 962 na mga fixed-wing transport aircraft kumpara sa 288 ng China. Mayroon din itong mas maraming eroplanong magagamit para sa pagsasanay, mga attack aircraft, tanker, helicopter at maging mga special mission plane. Marami ring option ng US pagdating yung parang pagi sa kalawakan, di ba? Tanker, helicopter at maging mga special mission plane. Marami ring option ng US pagdating sa paglilipat ng mga tropa at pagsasagawa ng mga air mission laban sa China o sa mga kasosyong teritoryo nito, kung kaya't hindi umano kayang pantayan ng kahit sinong militar ang kapangyarihan ng US Air Force. Tama. Ang China ay mayroong pinagmamalaking fighter jet na kaya umanong makipagsabayan sa mga bagong fighter ng US. Ang mga ito ay ang Shingdo J-20 Mighty Dragon. Ang fighter na ito ay isang 5th generation stealth fighter at ito raw ang pagtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ang J-20 ay may top speed na humigit kumulang 1,670 miles per hour at maaring lumipad ng halos 2,800 miles bago kailangang mag-refuel. Mayroon itong mababang jet engine intake at halos hindi nakikita sa isang radar cross-section at nilagyan din ito ng active electronically scanned array na direktang nagpapadala ng data sa mga firing system nito. O sige, sabihin natin magandang klase yung aeroplano nila. Ang tanong dyan mga tol yung nagpapalipad kasi isang peraso ng metal lang yan kapag walang magaling na piloto. Diba? Kailangan pa rin ng experience. O hindi sa simulation hindi sa mga training lang. Experience sa actual. Actual talaga. Yung tipong alam mong meron kang kalaban na hindi ka pwede magkamali dahil buhay mo ang katumbas nun, diba? Wala silang ganun. Pagdating sa mga armamento, ang J-20 ay nilagyan ng tinatawag na internal cannon na maaaring i-deploy sa isang close quarters combat. Nagamit na ba ito ng China sa actual? Wala pa Mula nung nabuo yan mula nung nagawa nila yan Di ba? Mula nga naman yung naging presidente si Xi Jinping, nakita nyo na ba China nakipaggera? Di ba? Alam naman natin mga tol, ang Amerika talagang hanggang ngayon sumasabak sila. At ilang PL-10 air-to-air missile at mas malalaking PL-21 at PL-12C o PL-12D missile. Para sa China, ang Shingdo J-20 ay isang flying death machine na maaaring magpaula ng apoy sa kanyang mga kaaway, kung kaya't mas pinarami pa nila ang pagbuo sa mga ito. Ayon sa ulat ng Nikkei Asia, noong 2022 gumawa ang China ng mas maraming J-20, mas marami pa kaysa sa F-22 Raptor na ginawa ng Amerika.
at binalak din nilang gumawa ng 40 hanggang sa 50 piraso kada taon. Alam niyo yung pagpapalipad ng ganyan, madali lang sa training ng ano yan, ng mga piloto nila, magpapalipad lang naman eh. 'Di ba? Kahit mag-exhibition pa sila sa ere, kayang-kaya nilang ensayuhin yun. Pero lagi nga natin sinasabi, anong experience nila sa actual combat? Doon sila lalamunin ng US. Ang J-20 mga kapatid ang sinasabing pangtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ngunit ang problema maliban sa F-22 Raptor, mayroon pang isang mahusay na advanced na fighter jet ang US, ang F-35 Lightning II, kung saan kapag pinagsama ang dalawang fighter na ito, paniguradong lalamunin nito ng buo ang Xingdo J-20 ng mga Chino. Pagdating sa bilis ng nasabing mga fighter jet, bagamat mas mabilis ang J-20, ngunit hindi naman nalalayo rito ang F-22 Raptor. Ang F-22 ay mayroong top speed na humigit kumulang 1,500 miles per hour at mayroon itong external radar cross-section, bagay na napakahirap nitong madetect. Mas lalo pa itong hindi nadedetect dahil nagagawa nitong mag-super cruise o namimaintain nito ang kanyang supersonic na bilis nang hindi nangangailangan ng mga afterburner. Ang thrust vectoring system na binuo sa fighter ay siya ring nagiging dahilan kung bakit ang F-22 Raptor ay napakaliksi. Kaya naman kahit ang J-20 ay mas mabilis kaysa sa F-22, maring hindi pa rin ito makakatama. Mahalaga sa isang fighter mga kapatid ang mayroong kakayahang mag-super cruise katulad ng sa F-22 Raptor at F-35 upang mapanatili ang kanilang top speed. At dahil wala nito ang kahit anong fighter ng China, nagiging problema ito sa kanilang mga stealth operation dahil kahit mayroon pa silang stealth capabilities, nalalaman pa rin kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga eroplano. Diba? Parehong may mga advanced na system ang F-22 at F-35 na kinabibilangan ng radar, mga sensor at mga sistema ng komunikasyon. Ang pinagkaiba lamang ng F-35 ay meron itong isang helmet-mounted display na maaaring magpakita sa piloto ng real-time na impormasyon tungkol sa kanilang eroplano at sa kapaligirang nakapaligid dito. Dagdag pa ang kakaiba nitong feature na mayroong kakayahang mag-take off mula sa isang napakaikling runway at lumapag ng naka-vertical. Yan oh, matindi yan mga tol. 'Di ba? Kasi ibang lumalapag sa mga carrier, lumalagpas kaya lilipad ulit eh. Pero eto kaya lumapag ng pagano no. Ibig sabihin nakakapag-operate ito mula sa mga base na walang malalaking runway tulad ng mga assault ship at mas maliliit na airfield. Yan ay isang kakayahan na hindi kayang gawin ng J-20. At syempre ang parehong F-22 at F-35 ay may mga sistema ng armas na kayang humabol sa J-20. Ang J-20 ay isang direktang tugon ng China sa F-22 ng Amerika. Ngunit pagdating sa bilang at pagkamit ng air superiority at quality ng equipment, walang dudang malayong-malayo ang fighter ng US kaysa sa China. Sa mga clone Kung air lang yan. superiority ang pag-uusapan, talagang hindi rin naobra ang Air Force ng China sa Amerika. Ang China mga kapatid ay nakatuon lamang sa paggamit ng kanilang mga eroplano upang suportahan ang kanilang ground troops kaysa magkaroon ng isang matinding pwersa sa kalangitan. Ang taktikang ito ay ginamit na ng Russia sa Ukraine kung saan mababang lumilipad ang kanilang mga fighter upang magsagawa ng pag-atake sa lupa. Yun nga lang nagiging pangunahing target ito sa mga air defense system. Halimbawa, noong August 2023, hindi bababa sa 130 na mga aircraft ng Russia ang napabagsak ng mga tropa ng Ukraine dahil sa ganitong uri ng estratehiya. Yun lang. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy ang China sa ganitong diskarte, paniguradong mauubusan lang sila ng mga eroplano at piloto dahil mas advanced di hamak ang mga air defense system na ginagamit ng Amerika kumpara sa ginagamit ngayon ng Ukraine. Isa pa sa magiging problema ng China kung nakatuon na lamang ang kanilang air force sa pag-atake sa lupa. Siyempre, hindi na sila gaanong magpo-focus sa himpapawid kung saan doon naman papasok ang Amerika upang dominahin ang airspace. Ang US ay mayroong tinatawag na composite air operations kung saan ang taktikang ito ay pagsasama-samahin ang malulupit na mga eroplanong pandigma ng Amerika at mga kaalyadong bansa o kaya ng NATO upang magsagawa ng isang detalyadong plano at magkasanib na pag-atake sa himpapawid. Ang pinakalayunin ng composite air operation ay dominahin ang kalangitan at i-corner ang mga eroplano ng China habang nagsasagawa ng mga aerial assault sa parehong eroplano at mga ground target. Ngayon mga kapatid, kung nakikita na ng China na dinodumina na ng Amerika ang himpapawid, syempre hindi rin sila basta nalang magpapatalo at paniguradong papaganahin din nila ang kanilang mga air defense system gaya ng kanilang bagong FK-3000 air defense missile system, HQ-16 Surface-to-Air Missile at Red 11 Universal Terminal Defense Weapon System. Walang duda kapatid na talagang magaganda rin ang bagong air defense system na ito ng China. Ngunit pupulbusin lang ito ng mga stealth fighter ng Amerika dahil ang nasabing mga air defense system ay nagadesenyo lamang laban sa mga attack helicopter at mga cruise missile. Wala itong kakayahan Wala. Para sa mga helicopter lang pala yun eh. na ma-detect ang mga stealth fighter.
Kung inaakala naman ng China na hindi makakapaglunsad ang US Air Force ng malawakang aerial attack dahil napakalayo ng China sa mismong mainland ng US. Ngunit ayon sa mga ulat, ang US ay mayroong mahigit 750 na mga base militar sa iba't ibang panig ng mundo at 220 sa mga baseng iyon ay nasa mga Asian country. Napapalibutan Halimbawa na sa kayo. Japan, ang US ay mayroong 120 na mga base militar. Sa South Korea, mayroon silang 73 at isama mo na ang kanilang 10 military base na nasa Kuwait at Saudi Arabia. Kung titignan mo ang world map mga kapatid, talagang dihadong-dihado ang China. Napapalibutan na pala sila eh. Ang mga base militar kasi ng Amerika ay nakapalibot mula sa silangan, kanluran at timog na bahagi ng bansa. Samantalang ang China ay mayroon lamang isang opisyal na malayong base militar na matatagpuan sa Djibouti. Hindi naman sana problema sa China na makipagduelo sa US Air Force kung mayroon lang sana silang mahuhusay na mga piloto. Yun pa. Ngunit ayon sa mga report, kulang na kulang umano ang kakayahan ng mga piloto ng China kung ikukumpara sa piloto ng Amerika. Ayon sa Air Education and Training Command, ang US Air Force Academy ay naglalabas ng mahigit 3,400 na mga kadete bawat taon. Ang nasabing mga kadete ay nagsasanay sa mga prinsipyo at taktikang ginagamit sa pagpapalipad ng mga advanced na eroplano at helicopter. Bilang karagdagan, nagkakaroon din sila ng ground training upang maging epektibo kapag napunta sa ground. Sumasailalim din sa Officers Development Training ang ilang mga kadete na nagpapabuti sa kanilang mga kasanayan sa pamumuno at koordinasyon. Matapos makompleto ang pagsasanay na ito, ang nasabing mga kadete ay mahahati sa 3 grupo, nang bawat isa ay magkakaroon ng isang advanced training course na nakatuon sa isang partikular na uri ng aircraft. Kasama rito ang pagiging bihasa sa pag-ooperate ng bomber plane, fighter jet, helicopter, tanker plane at airlift plane. Maliban dyan, ang isang grupo ng mga kadeteng ito ay sasanayin din sa pag-ooperate ng isang unmanned aerial vehicle. Ngayon mga kapatid, alam ng China na mahina at talagang kulang sa abilidad ang kanilang mga pilot kung kaya't masinsinan ang kanilang pangre-recruit ng mga pilot mula sa British military personnel upang turuan ang kanilang mga piloto kapalit ng isang napakalaking halaga. Sa ulat ng Sky News noong umanong huling bahagi ng 2022, nagsimulang mang-recruit ang PLA ng mga piloto. Base sa ulat, humigit kumulang 30 dating British pilot ang naengganyo ng China sa halagang $300,000 bawat taon. Nangangahulugan lang ito na ang China ay nagiging desperado na makakuha ng mas mahuhusay na tagapagsanay. Maliban sa mga fighter at mga pilot ng US na kinakatakutan ng China, kabado rin sila sa mga stealth bomber ng Amerika gaya ng sa B-2 Spirit at sa B-52 Stratofortress. Ang mga bomber na ito ay may kakayahang magdala at maglunsad ng mga nuclear weapons sa mismong kaloob-looban ng China. Samantalang ang B-2 Spirit ay wawasakin muna ang target bago mo malaman na napasok at inaatake ka na pala. Grabe ano, yung parang parang pagi na yan sa kalawaan, no? Himpapawid. Yan kapatid ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat lang nakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Ikaw kapatid, ano ang Di ba? O ngayon, sabi nga ng China eh, kailangan daw muna magdeklara ng giyera ang Amerika bago nila ibalik. Bago nila ibalik yung mga inaangkin nilang teritoryo. Ay, grabe talaga tong bansang to. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? At huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.